sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 6:03 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Plano ng mga kongresista na bawasan po ng kalahati ang mahigit 2 bilyong pisong budget ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Ang dahilan ng mga mambabatas sa desisyong ito, Ano daw? nabawasan ng 1 bilyong piso ang budget ng Office of the Vice President. Ano nga? Aba, ano? Ay! Yun. Ito raw pong glaring mismanagement at ang COA disallowed expenses. Binanggit nila na hindi pinayagan ng COA ang mahigit 73 milyon mula sa 125 million intelligence fund na naubos ng OVP sa loob lang ng 11 araw noong 2022. Samantala, Yeah. hindi naman nagpasindak si Vice President Sara Duterte at mistulang naghahamon ng sabihin na handa siyang magtrabaho kahit zero budget pa ang OVP sa susunod na taon. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Little walk to the Maganda morning. across the track. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 West sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! humming wise, you Kumusta po kayo? Lalo na ang ating mga students. May pasok ha. Meron. At least kayo ay nasasanay na pumapasok na uli. together. Dahil pinapagpahinga tayo ng ilang araw. Umuulan din naman every now and then. May mga pulo-pulong dagli ang pag-ulan, lalo na po sa dakong hapon at gabi. Ayan. Ang araw po'y sumikat kaninang umaga at lulubog mamayang gabi. Tapos na. Kay Ernie, pwede po magtanong. Bakit po ba nag-aaway yung mga congressman at si Vice President Sara Duterte? Yun ay away na matatanda yun. Huwag ka sumali bata ka. Oo. Hindi, totoo yun, kumbachero, sapagkat mismo ang aking mga anak, sina Zoe and Helga, palibasa, nakikita din nila sa social media, especially sa TikTok, ang bangayan ng magkabilang kampo. Totoo yun. Siyempre, lalo na yung tinanong nga sa akin ng bata, bakit daw ba tumayo yung
Ayun, sila Congressman Marcoleta. Oo. At itong may isa pang tumayo Isa pa, si Congressman Ungab ng Davao. Oo. Tapos, mag-aaway daw ba? Ibig sabihin yung physical. Hindi, kako, ganun lang yun. Mabait pa nga kako mga kongresista rito sa atin eh. Sa ibang mga parlamento, halimbawa sa Korea, nagpapaluan ng bangko. Susuntukan talaga yung mga congressman sa sobrang init. Oo, ganun talaga. Kaya lang, yung mga mambabatas natin, tinan nyo na, yung mga bata tuloy nagtatanong. Oo, tandaan ninyo, ang ginagawa ng matanda, nagmumukhang tama kapag nakikita ng mga bata. Yo, tandaan nyo, maraming nanonood sa inyo. Maraming nanonood sa inyo. Anyway, kumusta po ang ating mga teachers? Ang dami nyo nang natanggap mula nung naupo si Secretary Sani Angara Oo, mga talaga. dagdag na allowance sa mga teachers. Pati yata yung healthcare nila ay kasama na sa inaasikaso. At syempre, yung mga nabubulok at mga nakatenggang mga kagamitan ng Department of Education na dapat napapakinabangan, binayaran pero nakatenga sa mga bodega, ayun, marami na ang nailabas, kumbatsero. Ay, salamat naman, oo. Nagkaroon pa pala ng issue dyan, ayaw bitawan ng mga warehouse dahil hindi pa raw bayad. Hindi pa raw bayad yung ilang warehouse na kung ilang milyon, kumbatsero. Nako. Halos abot din ng 100 milyon yung babayaran. Tingnan mo na, para tayo ay gumastos sa pagbubudega niya na hindi naman dapat nabubudega ng ganong katagal. Ayun na. Double whammy. Dagdag gastos pa Ay, talaga naman, hindi mo buti sana kung ilang daang piso lang. Magkano hindi lang 1 milyon Nasa 70 million din. What? Yung warehousing ang inabot sa tagal pala niyang mga anak ng mga kagamitang nakatenga na yan. Yan yung sinasabi natin, kumbatsero. Mabuti na lang may isang maurirat at mabusising kasama si Secretary Sani Angara. Na isama niya diyan sa Department of Education. Meron silang nasilip sa ilang warehouse. Nung singil sa kanila, hindi namin ilalabas 'yan. Oo, sabi. Kailangan bayaran nyo muna yun. May ganun kahit na sinasabi pa nila, di ba supplier kayo? Magsusupply pa kayo sa DepEd. Pwede pa namin. Hindi! Ganun. Ayaw pumayag. Nung ipacheck ang mga papeles nung negosyanteng may hawak ng warehouse, walang business permit. Yari. Nadali. Sana. Kaya yan, nakita mo yung mga binabiyahe na yan. Yan. Yan pala yun. Kaya nga, tandaan ninyo, yung mga nagpabaya dito, dapat talaga managot yung mga managot din Ito maliwanag na kumbatsero, kapabayaan to. Negligence to. Kasi negligence that resulted to corruption. At hindi rin mawawala diyan talaga na bago pa naging negligent, meron munang naging corrupt. Isipin mo, napabayaan na nga, brought about by corruption, hanggang sa dulo, sinasaktan tayo at nagbabayag, sinisingil tayo. Bago magamit no? Bago magamit. Bakit pinapakinabangan? Mabuti nga sana kung yung efficiency nung mga gamit na ito na natenga na ng matagal na panahon, ganun pa rin. Yun nga di sigurado ang efficiency niyan. Hindi na 100% yan. Nag-deteriorate na yan. Anak ng baka. Ako, kumbatsero, hindi pala ako pupusta. Hindi naman ako nagpupusta. Hindi naman ako nagsusugal. Ako naniniwala ako hindi lang sa DepEd nangyayari ito Oo, totoo yan. Puntahan niyo ang Department of Health. Hindi ba naalala niyo dati ang COA?
ang COA ay naglabas din ng kanilang findings. COA din, tungkol sa mga gamot naman na inabot ng expiration. Nag-expire nang hindi na iba na i-distribute. Hindi ba, mga kababayan? Kaya ito na ang pinakatamang panahon. Lalo na sana sa mga ganong mga Perishable items, yan mga perishable items. Dapat mabilis ang galaw dyan. Yun, balikan natin ang DepEd. Yung Nutriban. Yung pagkain. Nako kahit isda, hindi kakainin yun Kapag dito nang galing sa Metro Manila yan at dadalhin mo sa Cotabato. Saan? Sa Cotabato. Pambira. parang nagkakamot na ng ulo yan. Nadalhin mo pa sa Cotabato, manggagaling dito sa Metro Manila. Bago mo palang ibiyahe, panis na yan ayan nga. Ayan ang sinasabi na. Kaya yung sistema ng procurement, kumbatsero, hanggat maaari ay ang maging direksyon ay decentralization. Huwag yung katulad ng DOTR. Decentralized na. Ano ginawa ng DOTR? Mula sa LTO at sa iba pang mga attached agencies, 50 milyones 50 million akin yan. Nakontrata. Sinentralize, baligtad Saan nga nakakita ng gano'n? Baligtad ang utak Baligtad ang utak. Pasensya na sa termino yung mga nakikinig sa atin. Baligtad ang pag-iisip ng mga yun Kasi ang sistema ng decentralization, lalo na kung naayos naman yung mga tao doon, halimbawa na ipamulat mo sa kanila na wag magnanakaw diyan binabantayan namin ang procurement ninyo, binabantayan namin bidding diyan. Mas mapapabilis po. Halimbawa yung binabanggit ni Kumbatsero tungkol sa Nutriban, paano namang sa Manila pa manggagaling ang supply ng Nutriban papunta sa Cotabato? Ika nga. Ito mo yung sinabi nitong si Yuel. Noong 2023, andyan pala si Yuel. Andyan, hindi lang nararamdaman. Alam mo, ang laki na ipinayat, kaya di natin nakita. Kaya pala, panay pala diet. Diet Kaya medyo nangihina Ang COA daw po, noong 2023, ay nakatuklas ng 7 billion. Tingnan mo na. 7 billion na halaga ng expired na gamot. Biruin mo yan. Last year lang pala yan. Ayun, yun yung sinasabi natin, Kumbatsero. Kaya yung at least napag-uusapan to, yung DepEd, yung COA, malamang iba pang government agencies. Siguro yung DSWD rin. Baka pwede, silip-silipin nyo rin ang Secretary Rex Gatchalian. Kapag ka po urirat yan baka nga marami ding mga napapabayaan dyan Ang problema kasi sa atin, walang napapanagot, Kumbatsero. Lalo na yan sa expired medicines na yan, na 7 billion. Paano ka magkakaroon ng expired medicine sa dami ng mga nangangailangan ng gamot? Eksakto, Kumbatsero. Dapat may napaparusahan talaga Dapat may nakukulong. Kumbatsero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Ay, kumusta ang ating mga public utility drivers, yung mga nagpapagod, nagsisikhay. Nakalimutan na namin kayo. Akala nyo puro OBP, puro pondo ng government. Hindi. Mahalaga pa rin kayo sa bayan at sa ekonomiya ng ating bansa, mga jeepney drivers, taxi drivers, tricycle drivers. Pero doon sa mga ito dati sinasabi natin, lalo na sa mga kakilala natin, mag-ano ka, kaysa sa mag-taxi ka, para safe, lalo na sa mga babae at sa 10 oras ng gabi, halimbawa uuwi o may pupuntahan, mag-ano ka, mag-Uber ka. Uber o kaya Grab. Nung may Uber pa dito sa atin. Nung Grab na lang, mas safe kasi, di ba? Isipin mo, mas safe dahil ibubuk mo do sa app, tapos may driver, may picture yan, may plate number. Sus Mario Joseph, hindi pala ganun pa rin ka-safe. Bakit? Nabalitaan mo ba, Kumbatsero, yung isang Vietnamese tourist pa naman? Oo. Nakakahiya tayo dito. Kahiya itong nangyari. Vietnamese tourist na ninakawan hinold up na, ni-rape pa. Yun ang matindi sa ng sinakyan niyang Grab. Sino ba ang Panginoon kong buhay ito? Ngayon pinagpapaliwanag pa ng LTFRB ang Grab mismo, ang Grab Philippines, tungkol ho dyan sa pangyayaring yan.
Grabe po Kakahiya ito. tayo dito. Talaga, yung bagamat isang insidente lang po ito, Oo. ang balita nito parang isang pangkaraniwang bagay ang ma-rape at ma-hold up ka kapag nakasakay ka sa Grab dito sa Pilipinas. Kaya nga. Ganun ang dating yan pag nabalita sa abroad yan. Kaya dapat itong mga ride hailing companies na ito sinusuri Yung ding mabuti. screening, kumbatsero. Ini-screen na mabuti ang kanilang mga, hindi yung basta, sige, marunong ka magmaneho. Sige. Oo. Hindi Totoo gano'n. yung kumbatsero. Minsan kasi sa kakulangan ng mga konsiguro, ng mga nakalinya sa kanila, pinapahinto, hindi. Wag nating isakripisyo ang quality over quantity, mga kababayan. Grabe ito. Sampal po ito sa buong hindi lang actually masyadong malaki yung buong Pilipinas sinasabi natin. Yung Grab mismo. Ang dami-daming matitinong nag-Grab. Ngayon pagsasakay sa Grab, kakaba-kaba ka na. Tayo mga anak natin pinapayagan nating mag-Grab minsan. Oo. Kaya nga. Pareho pa puro babae yan. Kasi ang pagkakaintindi natin, mas safe dyan. Mas safe. Dahil dati na tayo nakakabalita ng mga kalokohan ng ilang mga taxi driver. Di ba? Ito, tinan mo, meron pa rin ganun. 4:00 ng madaling araw daw nang mag-book, galing sa isang subdivision pa. Diyan sa Parañaque. Itong 32-year-old na Vietnamese na nagbabakasyon lang ho dito sa atin. Gustong makita ang kagandahan ng Pilipinas. Ito nakita niya, anak ng bakang dalaga. Nako, nanang ko po. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos! Sana mabigyan din natin ng pagkakataon, kumbatsero, sa mga susunod na araw at hindi lang tayo, pati po ang ating mga kababayan, ang mga mambabatas natin. Ito pong ulat na inilabas na po ngayon ng Manila Times. Ito po yung banner story ng Manila Times. Ang Pilipinas daw po ang most at risk from calamities. So tayo po ang pinaka-delikado pagdating po sa mga kalamidad. Sa dinami-dami po ng mga bansa sa mundo, 193 countries po ang binanggit dito at risk of natural disasters. Number 1 po ang Pilipinas. Sa iba't ibang klase ng kalamidad, bagyo, baha, lindol, at iba pa. Napaka-susceptible natin. So tanggapin na natin ang totoo. And dito na po ang isa sa pinakamalaking problema natin. Yung bang wala kang mahihinga ng walang makapagliligtas sa iyo kahit gobyerno sa panahon na nasa ganyang sitwasyon. Umahambalos ang mga kalamidad. Ay sa China lang yung bagyo pa lang galing dito na merwisyo sa Hainan. Alam niyo po ba mga kababayan, sa Hainan, China ay palibasa in-encourage nila ng gusto ang mga tao sa cashless transactions. Ngayon kumbatsero, nagpo-problema sila na wala silang cash. Dahil sa hindi sila makabili ng kahit anong pagkain man lang, gawa nung walang karga ang kanilang mga cellphone, naubos. Wala silang cash. Ngayon, pila-pila sa mga charging stations para magkaroon ng karga ang kanilang mga cellphone. Yung pala ang downside ng technology. Tama, marami ng lugar ngayon ang cashless. Ayaw nang tumanggap ng cash. Ganun mo lang yung cellphone mo, kaya yung card mo. Hindi ba merong isang tao na gumawa ng thesis tungkol diyan? Tungkol sa halimbawa, hindi lang tungkol sa cellphone, tungkol sa radio. Sabi nila, yung radio wala na yan. Yung old radio wala na yan. Wala na yan. Pero merong isang tao na gumawa po ng thesis tungkol sa kahalagahan ng radyo, lalo na sa ganitong mga kalamidad. Alam niyo kung sino 'yon? Sino ba 'yon? Sino yung taong 'yon? Sino ba 'yon? Na napakagaling ng iyon po nung nagpresenta po ng kanyang thesis, tinanong. Siya po'y tinanong ng mga congressman. Pero sinagot po niya yung tanong ng lahat ng mga ng panel of prosecutors ng professor sa Lyceum of the Philippines.
napahanga po ang mga profesor dahil kanyang naidepensa kung gaano kahalaga ang radyo, lalo na sa panahon ng... Alam nyo kung sino yon? Mamaya po ipaglilingkod namin sa inyo kung sino po yung, yung tao yon. Samantala, oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Yapsa, kun 6:23 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Number 1. Para di madaling Sayas hanggang Kamindalawan, basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Muslim-friendly beach formal nang binuksan sa Boracay. Package rates sa hemodialysis itinaas ng PhilHealth sa mahigit 6,000 piso. Tingin sa kuryente, muling tataas ngayong buwan. Pangulong Bongbong Marcos inalala ang 107th birthday ng amang si Apo Perdi. 19 na bayan sa Bicol Region napasok na ng African Swine Fever. 9 na magsasaka tinamaan ng kidlat, 2 patay sa Davao. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Mas maraming turista mula sa mga Islamic at Muslim country ang inaasahang bibisita sa Pilipinas kasunod ng pagbubukas ng Muslim-friendly beach sa Boracay. Pinaunahan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, Mayor Frolivar Bautista ng Malay sa Aklan at Ambassador Dato Abdul Malik Melvin Castellino ng Malaysia ang inaugurasyon ng Marhaba Boracay na matatagpuan sa Cove area ng Boracay New Coast noong Martes, September 10. Ayon kay Frasco, ang Marhaba na isang inclusive area para sa Muslim travelers ang kauna-unahan sa Boracay at sa Pilipinas. At ito ay special request ng Muslim diplomats. Ang ideya ay inspirasyon ng mga umiiral na Muslim-friendly beach sa mga sikat na destinasyon sa mundo tulad ng Maldives at Thailand. Ano kaya ang kaibahan ng Muslim-friendly beach? Malalaman natin yan pag pinuntahan natin yan. Sama mo ko. Ako, isama mo. Oo, sana may mga detalye para lalo nating naipopromote. Gustong-gusto ho namin na naipopromote ang napakagandang lugar sa ating bansa. Totoo yan. Lalo na kung ganitong meron nga, tawag, Muslim-friendly beach. Alas 6:30 ang ating oras. Maimbuntag kaniyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Itinaas ng PhilHealth sa 6,350 ang package rate nito para sa kada session ng sumasailalim sa hemodialysis sa public and private dialysis units mula sa dating 4,000 pesos. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, tugod dito sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos nang makipagpulong ang Pangulo sa Benefits Committee para mapakinggan ang feedback ng iba't ibang hospital, dialysis centers at Philippine Society of Nephrology. Sa ilalim ng bagong package rate, pinapayagan din ang private dialysis units na maningil kung may serbisyo na wala sa listahan ng minimum standard care tulad ng professional fee na hanggang 450 pesos para sa mga nephrologist. Magandang balita talaga yan, kumbachero. Ang laking bagay niyan. Ang laking pera ng PhilHealth Oo, diba? Gastusin nyo ng gastusin para sa ating mga kababayan. Yan. Nagre-replenish naman kami. Yan, yung mga nagbabayad ng premium. Bago pa natin makuha sweldo natin, di ba? Oo. Meron na kagad kaltas dyan. Yan. 6:31 ng umaga. Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Sa abiso po ng kumpanya, nasa 15 sentimos bawat kilowatt hour ang itataas ng singil ng kuryente ngayong Setyembre.
Katumbas ito ng 31 piso sa kada 200 kilowatt-hour na kumukonsumo sa isang bahay kada buwan. Ayon sa Meralco, dahil ito sa 29 centavos kada kilowatt-hour na pagtaas sa transmission charge. Transmission. Ito po ay ang Hindi distribution. Hindi Sila distribution. mismo. Oo. Hindi ang Meralco mismo. Parang taga-singil lang ng Meralco nitong idinagdag daw po ng National Grid Corporation of the Philippines na siya namang naghahatid ng supply ng kuryente mula sa power generator patungo sa distribution utility tulad ng Meralco. Alas 6:32 ang ating oras, naimbag ang bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Sinariwa ni Pangulong Bongbong Marcos ang buhay ng kanyang ama sa pagdiriwang ng ika-107 kaarawan nito kahapon. Sa kanyang talumpati sa Marcos Day sa Ilocos Norte, ibinahagi ni BBM kung paanong nagsilbing gabay ang kanyang ama sa kanyang pamumuno ngayon. Ayon sa Pangulo, tumatak sa kanya ang turo ng kanyang tatay at kapag mayroon siyang mahirap na desisyong kailangan gawin, naiisip niya kung ano ang gagawin ng ama. And so when I look back now at the life that I have led, and I see what is the guiding principle that I can learn from my father, when things are confusing, when things have become so complex, what is the essence of service that my father taught me? And that is very simple, but not easy to achieve. But it is simple. Be a Filipino, serve the Filipino, protect Filipinos and the Philippines. Bongbong Marcos. Alas 6:33 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogawos sa mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Sumampa na sa 19 na lugar sa Bicol Region ang tinamaan ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Lovella Guarin, Department of Agriculture Bicol Information Officer, nakakaalarma na ang patuloy na pagtaas ng kaso ng ASF sa mga baboy sa lalawigan. Kabilang sa mga lugar na may kaso na ng ASF ay ang UWAS sa Albay, 11 lugar sa Kamsur at 7 sa Sorsogon. Dahil dito mas sinigpitan pa ang checkpoint sa mga border sa Bicol upang maiwasan ang pagpasok ng mga baboy at karne mula sa mga lugar na apektado ng sakit. Siyam na magsasaka ang tinamaan ng kidlat habang nakasilong sa isang kubo sa Davao City matapos na bumuhos ang malakas na ulan. Sa siyam na tinamaan ng kidlat, 2 babae na may edad 49 at 53 ang kumpirmadong nasawi habang sugatan ng 4 pang babae at 3 lalaki. Sa investigasyon ng Davao Police, ang mga biktima ay nasa bukid at nag-aani nang biglang bumuhos ang malakas na ulan na may matatalim na kidlat. Kagad na sumilong sa isang kubo ang mga biktima, ngunit biglang kumidlat at ang kubo ang tinamaan. At sa lakas ng impact ay nawasak ang mga dingding. Nako, dingding ito. Ano? Tinangkapang isalba ng mga barangay officials ang mga biktima, ngunit namatay din nga ang dalawa pagdating sa ospital dahil sa tindi ng tinamong tama ng kidlat. Alas 6:35 na umaga, susunod! Tito Boy! Mga congressman, inakusahan ni VP Sara na scripted ang mga hearing sa budget ng OVP. Mga congressman, inakusahan naman si VP Sara na siyang may hawak na script. No, Talaga. ang bihira din naman na. Lahat daw ng sagot ay binabasa pa. Aba. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:36 na umaga. This time check is brought to you by Ang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Alas 6:41 na po ng umaga. Mukhang nadaragdagan pa, kumbatsero, ang mga kaso na maaaring isampa kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil iniulat po ng Philippine National Police na mas marami pa daw po mga biktima ng pang-aabuso ni Pastor ang lumulutang ngayon. Matapos na ito'y maaresto ng mga otoridad natin. Lumakas siguro ang loob ng Oo, kasi siyempre yung iba dati natatakot eh. Oo nga. Biruin mong leader, tapos ipinagtatanggol ng marami at dikit sa mga matataas na at kinikilala sa gobyerno. Paano mo nga naman kakalabanin yung ganun? Totoo yun. Kausapin natin, kumbatsero, ang Davao City Police Director, si Colonel Hansel Marantaan. Colonel, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Mayong butag, Katunying and Jerry. Opo, kumusta po kayo Yes, sa Davao, Colonel? Sa lahat ng mga taga-paginig, pwede kong batiin sila ng madayaw na aldaw sa inyong tanan. Yan lang po ang alam ko ngayon. I mean, Ilocano. marunong na kayong Bisaya, Colonel. Pero yan lang pala ang alam ninyo. Kumusta na po, Colonel, ang Davao City ngayon, especially yung pong yung KOJC compound. Ano po ba yun? Cleared na talaga sa mga pulis? Wala na po bang naiwan doon na nagbabantay, sir? Ako po, iniwan na namin na sila kasi in the first place, ayaw din naman nila kami doon sa loob eh. Kaya iniwan na namin sila for now. Pero yun nga, daming mga pumapasok na information that we have to verify pa. Opo. Bago lang po namin kayo tanungin tungkol dito sa mga biktima na ngayon po ay who are more confident to come forward, gusto naming malaman, meron po kasi kayong sulat na binanggit o parang ipinadala sa inyong mga kabaro diyan sa Davao City Police. At meron po kayong binabanggit doon na may mga miyembro din ng PNP, may mga miyembro ng PNP at kasundaluhan at ang iba ay mga kasapi ng KOJC na doon ay natatakot yung, tama ba intindi namin na doon ay natatakot yung mga biktima kaya ayaw mag-come forward dati? Tama po, because that's the posturing of Pastor Kibuloy na malakas siya, may control over the PNP members, some members of the PNP and the AFP. At meron din siyang sariling trained na well, can I say armed men who is protecting him. Ang laki-laki kasi ng property niya si Pastor Kibuloy. So well, that serves as his training ground already. Mayroon siyang prayer mountain doon sa Tamayong, it's far from here. Pero ang concentration talaga ng power niya is on the KOJC compound diyan sa malapit kay General Torre. Malapit sa airport. Sa bagay, Colonel, maski noon pa man, 'di ba, ang lumilitaw na impression kay Pastor, 'di ba may siya pa nga nagreregalo ng mga barel sa ilang at hindi niya ikinakaila 'yon, binabanggit niya 'yon, at pati ang iba pati yata si kumbatsero si Pangulong Digong 'di ba? Na nabigyan ng barel. So meron may mga armas, kaya hindi ho
hindi ho talaga mawawala o maiaalis na magdalawang isip o matakot yung sino mang magsasalita against Pastor Kibuloy, Colonel. Tama po yun. Tsaka meron siyang tinatawag na angels of death. Ano ho yun? How can you fight angels of death? We are just mortals. Paki-elaborate nga po ninyo yun, yung binabanggit yung angels of death. Angels of death na sinasabi ni Pastor Kibuloy ay these are understandably, these are his protectors. Anyone that violates doon sa mga the pact of secrecy ay papasok ang angels of death to get even with them. And not only with them, pati na yung mga families nila, kaya natatakot yung mga members. Ano ho yan? So, parang mga assassin, Colonel? Well, understandably, yun na yung understanding namin sa law enforcement. And that's the revelation ng mga pastoral, members of the pastoral. So yung pong ito po yung yung sulat niyo sa mga pulis eh. Itong mga pastorals they are threatened by angels of death if they break the code of secrecy at wala na silang tiwala sa atin, sabi nyo. Mga takot kasi nakikita nila takot din ang kapulisan at kasundaluhan, ang iba ay mga kasapi ng KOJC. So ito pong angels of death na ito, Colonel, are they civilians o are they members of the PNP? Sino po ba ito? Natukoy nyo na ba kung sino who composed this group or squad? Ang pagkakaalam ko sila, it can be a combination of both active and non-members of the security forces. Yung security members, sila yung mga members of the angels of death. Meron akong nag-surrender, voluntarily gave the information with me. At he is a member of that. Kaya alam ko yung mga sort of the dynamics of the members of death of Pastor Kibuloy. Malaki po yung grupo, gaano kalaki? Yes, malaki yung grupo. In fact, to my understanding, Pastor Kibuloy bought firearms para sa kanila. And these are not just firearms, ito yung mga latest firearms na hindi naman nila na-surrender lahat sa amin. Oo. At sila andyan lang din sa Davao, concentrated sa Davao. Yes, concentrated dito sa Davao po. Okay. Colonel, ito pong mga bagong biktima na nakausap niyo. Ilan po ang pinag-uusapan natin dito? We're talking of 5. 5. Katunying. Opo. Nakausap niyo na po sila lahat, Colonel Marantan? Opo, nakausap na natin sila lahat at we are about to get the Sony statements para makatulong dun sa kaso na na-file na. Opo. Na naunang na-file. Ano po mga edad nito? Ngayon, ang edad nila is past 18. But when they were molested by Kibuloy, at the average na molest sila at the age of 13-year-old. So minulest siya sa edad na 13 pa lang. Puro babae ito, Colonel? Opo, mga babae yung pinag-usapan natin. Yung pong mga tao to, nakausap niyo sila ng personal, Colonel? Yung iba nakausap ko ng personal, yung iba nakausap ko via Zoom. Video call, ano? Yeah, video calls. Opo. Ano po ang kayo, investigador kayo, kung nakausap niyo sila, ano po ang tansya niyo sa kanila pong credibility? I've been with the service for 27 years, Katunying and Jerry. More or less, alam ko ang statement na totoo or not. At sa aking palagay, at sa aking pag-usisa sa mga statements nila and observing the demeanors habang they are narrating their ordeals,
with Kibuloy, ay ako 100% na totoo yan. And in fact, nung kinuha ko yung mga pangalan nila and then photos, may mga kinausap din ako to revalidate it. I cannot mention the names but kinausap ko sila and they said, oh, yan, member yan. Opo, naintindihan So po namin yun. kinausap niyo po sila on separate occasions? Tama po ba? Hindi sila magkakasabay? Opo, hindi magkakasabay. May dalawa akong kausap sabay, yung tatlo naman separately. So, gusto kong linawin katunayan, nothing against KOJC. I'm nakafocus po ako sa sa mga violations ni Pastor Kibuloy only. So mga kababayan kong mga kapwa kong Pilipino na taga KOJC, huwag kayong ma-offend sa akin dahil we are fighting a person based on the testimony of the victims. Is a pedophile. So he's not. At pinaiiral lang po natin ang batas, Colonel. Colonel, ano pong common sa mga statement nung 5? Anong pagkakaparehas at anong ginawa sa kanila? Ang una, ang common sa kanila, they were raped. Okay, they were raped. Pero paano sila na-rape? Ito yung short narrative ko. Narrative nila, and I'm just relaying it with you. Na sana marinig ng buong sambayanan na hindi naman fair sa mga tao yung ginawa ni Kibuloy. They were recruited kasi ito mga batang ito minors at the average of 12, 13. Dinala sila doon sa sa foundation para pag-aralin. Okay. In the guise of that, tama naman, yung iba naman na pag-aral, pero those who are spotted that fits the standard of Kibuloy, they turn out to be prey to a monster. So hindi na sila pinag-aral, dinala na sila doon sa sa KOJC compound, pinag-aral ng konting kaalaman sa Biblia, and then they were positioned na kinostody, parang kinostody na sila. Around Kibuloy, even at night. Si Kibuloy kasi mayroon siyang, tama yung pinapakita ni General Torre, may bed si Kibuloy surrounded by this pastoral. At dalawang klase ang pastoral dyan, yung inner circle of a pastoral and the innermost circle. So yung mga prey, yung mga supposed victims at na-victimize na, sila ay nasa innermost pastoral. And the outermost and the inner pastoral lang. Huwag kayong malito may inner circle at may innermost. Yung inner circle, sila yung yung guarding. They will guard the secrets of Kibuloy. May magreklamo, sila yung babanat kaagad, character assassination and all that. So you could just imagine yung unfairness, yung ordeal na sinasapit ng ating mga minors kay Kibuloy. Kung ituloy ko pa yung narrative. Go ahead pa. Pag nakita na sila ni Kibuloy na nag-fit this na niya, at ang gaganda ng mga bata, I have to admit na kung baga sa mga lalaki, yung kartada dyan ay we're talking of 8, 9, 10, hindi bababa ng 8. Mga lalaking nakikinig sa atin, what's meant by kartada, 8 o 9 Gs. At karamihan dito ay may mga lahi. Anak sila ng European, anak sila ng American, na naihalo sa genes ng Pilipino. So the outcome maganda. Mapuputi ibig sabihin. Opo, mapuputi talaga yung mistisa, mga mistisa. Opo. Tapos po. Tapos with all the shaping yung tawag sa amin shaping, they shape them to be soon to be a member of the pastoral. Alam mo kung member ka ng pastoral, para kang reyna dito. Doon pala. Reyna ka, lahat ng gusto mo, lahat ng gusto mong kagamitan, meron ka. You're living like a queen and princess. And then, kung nabigyan na sila ng indoctrination, diba, mga minors yan before minors, kaya nga, like for instance, yung isang pinaka-favorite niya,
known to everyone naman si Stephanie. She was molested at the age of 12. Today, Stephanie is 30-year-old now. So many attempts na tumakas na yung bata, kawawa, pero hindi siya makatakas. Ngayon, back to the shaping na pinag-uusapan natin, they were made to believe na they are talking with the Anointed One. So ito na yung ploy. So every day they are being indoctrinated, shaping not to become a better person, but they were shaped to be one of the victims of Kibuloy. At papunta na tayo doon sa execution of the execution. Alam niyo yung pag mag-start yan, imasahe imasahe muna si Kibuloy sa paa. So you are very, very near na to the Anointed One if that's the case, kasi tinatawag ka na yung magmasahe. At mayroong mag-guide paano imasahe siya. So yung nag-guide is also a member of the pastoral. And then after that, he will execute na kung ripe na, hinog ka na i-execute na ni Kibuloy yung carnal desire. I will repeat, carnal desire. I-execute na yun. They will pray first, sila, isang kulto na ang ginagawa nila. Daw sila, I'm saying daw, kasi wala ako doon. Sa senatative, I'm telling you, na magdasal sila, and then Pastor Kibuloy will tell them, ikaw ay i-donate mo, you will offer yourself to the God. At sabi niya, you will not be de-virginized. Kasi it's not Pastor Kibuloy ang entering yon. It's the spirit na pumapasok sa'yo. Imagine that statement, you will rape the minor, tapos sasabihin mo, you will not de-virginize him. Kasi it's the spirit that's coming into you. So, naniniwala yung mga tao kasi yung mga minors kasi they deep indoctrination. Until such time nagising na rin sila, yung iba tumakas. And so they made their own revelations. Now, anong yun? Walang magrereklamo doon kasi tama yung shaping sa kanila. Na brainwash ng gusto. Na-brainwash. Sa tagal ko doon sa loob ng KOJC, parang gusto ko na rin mag-member sa kanila Just Muntik na rin kayo pala. Pero Colonel, ito pong mga impormasyon na sinasabi nyo na to ay nanggaling mismo dito sa at least 5 na nakausap po ninyo? Tama po. Meron kayong binanggit kanina, tama ba dinig ko that you are describing Kibuloy as a pedophile? That's correct. Ano pang description ko sa mga may edad na 74-year-old at that na who is very much attracted with 12-year-old, 13-year-old. And at the end of that purpose is to execute his carnal desire. Ano ang tamang description doon kung hindi pedo? Ang pinag-uusapan natin dito, 5 pa lang yung nakakausap nyo. Pero ayon po sa kanila, gaano karaming batang babae na ngayon po ay nasa hustong gulang na ang dumaan sa ganong klaseng ordeal? Marami. Nung when we were about to kubin na namin yung yung place niya Kasi about September, that was September 8. Sunday. That was the 15th day of the ordeal or so, everybody's ordeal inside the KOJC compound. So we decided with the General Torre, with the Chief PNP, and with the SILG na one big fight, banat na. Kasi ayaw na niyang lumabas At daming mga obstructions, papasok, Senate hearing, dami. It's not as easy na napapanood ninyo sa TV o as it was narrated to you. Ang hirap talaga nang nangyari sa Imagine, we are just serving a warrant of arrest. Umabot kami ng ganong kahaba.
sa loob. Colonel, So, ito na lang ho. Pagkatapos yung ma-rape sa edad na 12, 13, ano yun? Na mag-i-stay na sila doon at tuloy-tuloy pa rin silang parang naging mga concubine na sila ni Kibuloy hanggang sa sila'y magkaedad? Okay, ganito. Pag that rape drama, that's the final rights para maging member ka ng pastoral in the innermost circle. You will never be a member ng innermost pastoral kung hindi ka pinatungan ni Kibuloy. So, pagkatapos mong ma-rape, there's that may matindi ang compartmentalization diyan sa kanila. Even kung halimbawa 1 to 20 na members of the pastoral, for instance, yung 20 na yan hindi nila alam ang nangyari sa kanila lahat. Walang nakakaalam. So with more reason na yung nasa inner circle lang, hindi rin nila alam yung specifics. Mga sekreto na yun. At yung members na sinasabi ni Kibuloy na 8 million na wala namang 8 million, lang pala sila nasa 5,000 lang sila . So yung 5,000 na member, sabihin kung 20,000 para maganda yung kwentuhan, eksakto ko na 20,000. Kung yung 20,000 na members of the KOJC, they do not know that. Wala silang alam. Kaya nakikita mo, they fighting tooth and nail si Kibuloy pag pinapasok namin sila . Dahil di nila alam, they perceive to be untainted, perceive to be an anointed one. So, we understand where they're coming from, but for us na nakarinig ng mga narrative ng mga victims, well, at least lima lang ang ko. Makita mo yung demeanor nila habang they are narrating their stories, they are crying. So, after that, hearing those statements, talagang you cannot sleep. Hanggang ngayon, hindi ako makatulog. Hindi, actually po, ako habang kinukwento nyo ito ngayon, I'm sure pati yung mga nakikinig at nanonood sa atin ay nanghihina. Gawa nung itong mga batang to mga murang edad, inabot nila yung ganyan. Tapos sasabihin mo na gagawin mo sa kanya yon, pero ang ginagamit mo ay Diyos. Na parang gano'n ang tindi. Ito ho ba, may recruiter ho ba siya para kasi hindi naman basta-basta makakahanap ng batang murang edad na ganyan, tapos pili pa na magaganda. Meron ho ba siyang mga spotter o recruiter tagahanap ng mga ganyan? Hindi, you don't have to recruit them. Kasi ang di ba, ang front naman yung Foundation for the Children and free education for them. So magandang front na yun . So even the mothers, the poor mothers, dinadala na nila yung mga anak nila. And I have to tell you that these children, these two minors, they all come from a broken family, Katunying and Kajeri. Yun yung that adds to the to the injury, to the pain. They come from the broken family already. Tapos ganun pa. Siyempre, fragile po yung mga very vulnerable po yung mga batang iyon, considering their situation. Gusto ko lang i-emphasize to, ito po yung nakausap nyo, magkakaibang pagkakataon pero pare-pareho ng kwento. Ganun po, Colonel, ha? Pare-pareho. Kaya alam ko yung mga nila alam ko yung rights nila, the final rights, alam ko yung nila, yung Angels of Death, alam ko yung innermost circle, alam ko yung inner circle only, alam ko yung shaping, alam ko yung brainwashing. How could I know all these things kung hindi nila ninarate lahat yan? Ito ho, tanong, Colonel, lahat yan ginawa sa kanila. Paanong walang nabuntis? Hindi sila nabuntis. Baka kaya espiritu talaga ang umangkin sa kanila. Kasi sabi nila, yun nga, tinanong ko rin sa kanila, bakit nga naman hindi kayo nabuntis? Sabi nila, si Kibuloy daw is castrated. Vasectomize siya. Liable is that kung vasectomize siya. Well, let's say medical. I don't know. Kaya hindi kahit ni isa ay walang nabuntis. Yes. Okay. So, mga ilan pa po yung nagpadala sa inyo ng feelers para po to come forward po, Colonel?
I'm expecting for no, I cannot give you figures kasi alam nyo, may angels of death naman talaga sila. Kung mayroong madisgrasya dyan na isa from now, talagang daming aatras dyan. Pero mga kababayan, we are ensuring your safety. Even they are angels of death, they are mortals as we are. We fight them. Alam niyo, magandang relasyon ko, lalo na kay Atty. Torion, magandang relasyon ko dyan. In fact, they are adopting me already na maging KOJC. They are praying for me. Pero, this is a different situation, Katunying and Jerry. Nung pumunta ako dito sa Davao, ayaw kong pumunta sa Davao. There's a part of me na, political, can be political. Kasi I was fighting Tebes already. Alam naman ninyo yan na ako sa kay Tebes, ako ang mag-file ng mga kaso, ako mag-confiscate ng mga firearms and all that. So it's a big ordeal also sa akin. It's a big challenge fighting Tebes and others. And then there was this order for me. Kinausap ako na baka pwede ako pumunta sa Davao. So I said no, hindi ako pupunta dyan. In the first place, hindi ako makapagsalita ng dialect yan. I'm not a Bisaya. Ilocano ako eh. At it will be assigned there. And there are more, ang sabi ko, there are more better person than me, better officers. So just give it to them. And then, yung command group na pumunta ka muna doon kasi kailangan ka. So, nasutan ako ng order, dinelay ko pa nga eh. Yung pagpunta ko dito, July 10, that was my birthday. Nag-report ako ng July 14. Kasi I was still hoping na mapalitan, so pumunta na ako. But meron big chunk in my mind na baka this is political eh. Ayaw kong maipit ng mga political eh. Wala akong pakialam sa mga political bickerings yan, mga animosities na yan. So pumunta ko, first 7 days ko, I was very passive. Second week, I was very passive. So, in fact, yung first command conference ko sa mga tao ko, I will not follow illegal orders in the same manner that you don't follow illegal orders from me. Yan ang unang statement ko sa mga tao ko. And anyone who gives me illegal order, I will arrest him. Siya ang unang arrestuhin ko. Siguro naman with my reputation, kaya kong gawin yun. Opo naman. Colonel, ano po ang gusto niyo sabihin sa mga batang ito, tapos sa pamilya po nila, sa mga KOJC members, sabi niyo nga kanina, nakikipagpatayan halos para kay Pastor Kibuloy, sa mga nasa Angels of Death, kung tawagin niyo, ano po ang gusto niyo sabihin sa kanila, Colonel? Well, sa mga bata at sa mga na victimized by Pastor Kibuloy, mga kababayan, ito na yung chance for you to come out in the open. Kasi arestado naman natin si Pastor Kibuloy and others. You have seen naman how decided we are and we were, at least on the side of the PNP, to advance your cause na we seek justice for you. Pasensya na kayo, we came in late, but we are here na nandito na kami, kaya come out to the open, huwag matakot. Otherwise, your truths will be buried forever. Yung katotohanan ninyo, maibabaon na yan. Hindi na ninyo masasabi kailanman magsisisi kayo. At sa mga angels of death naman, alam naman ninyo yung totoong kwento dyan. Wag na tayong magpang-abot dyan at magpatayan pa tayo. Well, that's your choice kung anong gusto nyo. Pero I'm still praying na hindi na tayo magkasugatan. Nahuli na si Pastor Kibuloy and others. Let him face the cases filed against him in court. Hindi siya magsasabi at hindi rin kayo magsasabi kung inosente siya o hindi, at wag niyo sasabihin sa amin yan. Kasi from Adam, hindi rin naman namin kayo kilala na nagsasabi na malinis siyang tao. In the same manner na hindi rin namin siya kilala si Pastor Kibuloy. How could we know na mabait siya? Hindi rin namin siya kasama. At huwag niyong rin sasabihin na mabuting tao si Pastor Kibuloy kasi hindi rin naman ninyo siya kasama 24 hours. Wala kayo nung nagsasuffer yung mga minors when they were being raped and molested by Pastor Kibuloy himself. Kaya let's be objective. Huwag kayong magtapon sa amin ng kung ano-anong basura. We're just doing our
function as a law enforcer. Kasi nobody will do that anymore. Kasi for the previous years, he'll be doing this all this mga ginagawa itong criminals with impunity. Colonel, kayo po ba may anak na babae? Opo. Kasi hindi, na-imagine ko kasi pare-pareho tayo may anak na babae. Na-imagine ko, habang kausap niyo yung mga batang, ano pong pakiramdam ninyo? Hindi ako makapagsalita kasi I'm bleeding inside. Tsaka yung yung other information ko pa, di ba na-rape na sila? And that doesn't mean that they will not rape again. In di ba, there are 7 days a week, Monday to Sunday. Will be assigned for one specific day. For instance, si victim mo, rape siya. Ikaw, nakatoka sa akin every Monday lang. Every Monday ka sa akin. So, the Monday, yung poor minor, expecting to be raped on the next Monday. So, it became a habit of it. Alam mo yung it is accepted already. It became a part of them to be raped every Monday. Nakita mo yun rin, they are minors. They are deprived of reason. Their strength is unavailing. Kaya they just submit themselves. At yung mga pastoral, never been to school, hindi sila nakapag-aral. Di ba yung they were enticed to join that foundation para makapag-aral. Intentionally, hindi sila pinag-aaral para hindi nila malaman kung what's the difference between right and wrong. So ano hong age ang retirement sa pagiging concubine? Sa pagiging miyembro nun? Hindi ko naitanong 'yan. Pero ang benchmark ko diyan si Stephanie is 30-year-old now. Pero nakukuha niya kung ano mga gusto niya. Kumbaga, yun naman ang parang at the end of the day, parang yun ang kapalit nun, parang gano'n, Opo. At marami pa. Kung I will go into the details, magiging bastos lang ang dating ko sa inyo. Colonel, kami pinagpapasalamat sa pagtitiwala nyo na kami kinausap nyo. First time yata itong kayo na-interview tungkol po sa bagay na ito. Keep it up at sana po managot ang dapat managot at mailigtas ang mga batang inabot ang ganyang klase ng ordeal. Salamat po, Colonel Hansel Marantan. Buhay po kayo. Si Colonel Hansel Marantan po ang direktor ng Davao City Police. Mga balitang tatak, 2x2 sa 2x2. Exclusive. Pasensya na kayo at napahaba po yung ating panayam kay Colonel Marantan, pero I'm sure kayo po yung nakatutok kagaya namin na baka kung nakatayo tayo kung batsero, tayo mapaupo din. Napaluhod dito sa kahindik-hindik ng mga detalye. Nakakakilabot ng mga detalye. At yung pagkahabag natin doon sa mga naging biktima. Sana makausap natin si Attorney Torion o sino man sa KOJC o abogado po, si Attorney Ferdinand Topacio, kung sino man para po masagot kung meron man silang gustong sagutin dito po sa mga isinalaysay sa atin ni Colonel Hansel Marantan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ang bihira, ang dami nagme-message sa atin kung batsero. May mga nanay, may tatay. Daming naapektuhan dito sa interview natin. But of course, again, ito po ay pahayag ng pulis ni Colonel Hansel Marantan
mula po sa kanilang panayam o yung interview sa mga doon sa lima pa lang. 5 bagong nakahandang tumistigo. Mukhang i-formalize nila yung affidavit. Kailangan sworn affidavit. Pagkatapos noon, kumbachero, nung sworn affidavit na yon ay malamang magiging complaint affidavit na yon. Isasampa na ng mga otoridad yan sa piskalya. Kaya si Colonel Marantan kahit na ganung barako na naapektuhan. Hindi nga raw siya nakatulog dahil nung ang totoo no, hindi ko lang maipadala sa inyo. Sabi ko, sino ba yung pinadala niya ako ng larawan ng isa sa mga nakausap niya. Tama tong si Juan. Tama to si Colonel. Magaganda yung mga pinipili. Mga mistisahin. Oo, yung mga napipili. Ang sabi ni Colonel yung mga may lahi. Mga may lahi. Oo, magaganda. Again, bukas po ang ating himpilan para po sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, si Attorney Torion man yan, Attorney Topacio man yan, para po kung gusto po nyong magbigay ng inyong panig dito po sa kahindik-hindik, sabi nga ni Yuel, kakilakilabot na mga kwento ng mga supposed victims ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, 1 bilyong piso planong ibawas sa OVP budget sa susunod na taon. Ang sagot ni VP Sara, handa siyang magtrabaho kahit zero budget ang sa OVP. Pilipinas itinuturing na pinakamapanganib na bansa sa buong mundo ayon sa 2024 World Risk Index. Reklamong pang-aabuso sa mga minor de edad laban kay Pastor Kibuloy, nadagdagan pa. Pastor Kibuloy tinawag na pedophile ng hepe ng Davao City Police. Dating Palawan Governor Joel Reyes sumuko na sa NBI. Naarestong Pinoy big-time child trafficker sa UAE, bit-bit na ni DILG Secretary Abalos pauwi ng Pilipinas. At isang Chinese national hinold up na pinatay pa sa Makati. Bago lang po ang detalye ng ating mga pangunahing balita, mamigay muna tayo ng kwarta. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, go, go, go! Yes, magandang umaga Kagonying ka, Jerry. Dito nga sa Santa Clara sa may Pasay City sa barangay 65 Zone 8. Dito nahuli natin. Wala nga lang tayong Zoom ngayon. Ewan ko ba? Wala na namang Zoom. Baka hindi ka mabahid sa PLDT. Wala kang load. Sherwin. Pinutulan na rin. Nawala na. Sherwin. Ayan. Hello. Ayan, pwede. Go. Ayan. Tatay, dito ka na lang sa labas. Kasi nanonood siya ng TV. Ayun, ang laki-laki ng TV nila. DZRH ang pinanonood. At ulit natin si tatay. Pangalan niyo po? Narciso Ricioma. Si tatay Narciso. Galing pa kayo ng Masbate. Galing pang Masbate. Opo. Doon po sa Masbate. Anong ginagawa niyo? Nanonood din kayo doon? Hindi po radyo pinakikinggan ko doon. Ang radyo naman doon dito sa Maynila TV. TV, kasi walang radyo dito. Ang radyo na TV pa. Opo. At sino paboritong announcer tuwing umaga? Si Jerry Baha at si Anthony Taberna. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 bigyan ng 1,000 pesos! Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Chef.
tatay, may kasama yung grocery bag, meron na kasamang t-shirt, saka payaw ng DZRH. Ba't kayo naluwas sa Maynila? Nagkasakit po ako sa Masbate. Tapos pinapunta ko rito ng anak ko. Anong sakit niyo po? Sa Pukuli. Parang malamigan lang ako eh. Ang nalamigan. Ako, dito tayo sa araw. Yan. Kaya paparawan ko lang si tatay. Yan. Oh, kamay nyo ha. Ayan, dito kayo sa araw. Nainita na kayo. Opo. Natanggal na ang sakit ni tatay. Anthony Jerry. Gumaling na si tatay sa kanyang mga lamig. Dahil na dito kami ngayon sa araw. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat, tatay. Maraming salamat din sa inyo. Is manalo ng 1,000 pesos sa motor lang sa DZRH. Baka ay susunod ang winner ng DZRH Mas Malakas from ours number 6. Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Oras po natin, Diching Rube. Chityampwa, 7:30 na ng umaga. Babalik na ng bansa si DILG Secretary Benhur Abalos kasama ang naarestong Pinoy child trafficker sa United Arab Emirates. Inaasahan ang pagdating ng kalihim ngayong hapon sa NAIA Terminal 3 kasama ang suspect na si Teddy J. Mojica Mejia na nakapambiktima na higit 100 batang Pilipino na kanyang pinagkakitaan. Ihaharap ni Abalos sa media si Mejia kasama sina PNP Chief Romel Marbil at iba pang opisyal ng DILG at pulisya. Si Mejia ay may kinakaharap ng mga kaso at arrest warrant na inisyu ng Nueva Vizcaya RTC. Kabilang po ang statutory rape, qualified trafficking in person at paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children at anti-child sexual abuses or exploitation materials act. Nasa Interpol red notice din ang pangalan ni Mejia para sa mga katulad na kaso. Alam natin, nasa aeroplano na sila ngayon nakasakay na sa aeroplano, pabiyahin na ng papunta dito sa atin. At matindi ito, kumbachero, itong Teddy J. Mejia na ito, ginagamit niya mga bata. Meron pang mga 10 taon na may mga video ng pinagtatalik. Ay, naku sa edad na sa ganong edad. Napakawawalang yan itong mga tao. At ibinebenta niya yung mga video na yun. Grabe itong ito yung pasensya na pero ito yung mga hindi dapat nabubuhay eh. Talaga. Oo, yung mga ganyan kung totoong si may sala na ganyan. May sakit yung mga yan. May mga sakit yan, may sakit talaga yan. Hindi dapat ipinagtatanggol yung mga ganyang klase ng tao. Talaga. Samantala, ninakawan na pinatay pa isang lalaking Chinese national sa barangay Bel Air, Makati pasado alas 10 kagabi. Sa report ni Noche Cacas, naglalakad sa Kalayaan Avenue ang dayuhan nang biglang dumating ang riding in tandem. Hinablot ang lalaking ng mga lalaking sakay ng motorsiklo ang bag ng biktima at saka pinagbabaril. Isinugod pa sa ospital ang Chinese national pero idineklara rin na dead on arrival sa ospital habang patuloy ang backtracking sa CCTV footage para matukoy ang mga salarin. Sumuko na sa NBI ang akusado sa pagpaslang sa broadcaster na si Jerry Ortega dyan po sa Palawan. Ito pong sumuki dating gobernador ng Palawan. May follow-up report si RH29 Boy Gonzales. Come in, Boy! Kinumpirma ni Yusek Paul Gutierrez, Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security, na sumuko na sa National Bureau of Investigation ng akusado sa pagpaslang sa broadcaster sa lalawigan ng Palawan. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Ayon kay Gutierrez, sumuko sa NBI NCR si dating Palawan Governor Joel Reyes at ngayong umaga ay magpupulong sila ni NBI Director Jamie Santiago patungkol sa pag-surrender ng dating gobernador. Matapos ang nabanggit na pulong ay pupuntahan niya ng ang dating Palawan Governor na nasa isang pagamutan sa Metro Manila. Si Reyes ang itinuturong utak sa pagpastang kay Dr. Jerry Ortega, environmentalist, broadcaster, kritiko ni Reyes at ng mining operation sa lalawigan ng Palawan. Noong January 24, 2011, si Dr. Jerry binaril at napaslang sa San Pedro Village, Puerto Princesa City sa Palawan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Muling nanguna sa ikatlong pagkakataon ang Pilipinas sa World Risk Index mula sa 173 bansa sa buong mundo. Ibig sabihin, malapit daw po ang malapit sa kalamidad ang bansa at kulang naman sa kapasidad na ito'y paghandaan. Sa 2024 edition ng World Risk Report, 58.07 ang nakuhang score ng Pilipinas pagdating sa kakulangan at ng kakayahan para malagpasan ang mga kalamidad. Nasa 56.10 naman ang score na nakuha ng bansa. Kaugnay sa kakulangan naman ng kakayahang matugunan ang mga sakuna tulad ng mga natural calamities, pandemic, giyera at iba pa. Sumunod naman sa listahan na may matataas na risk index ang Indonesia, India, Colombia, Mexico, Myanmar, Mozambique, Russia, Bangladesh at ang Pakistan. Alas 7:35, pawang mga menor de edad na mga biktima ni KOJC Pastor Apollo Kibuloy na nakausap na ni Davao City Police Office Director Colonel Hansel Marantan. Sa exclusive interview ng DZRH, sinabi ni Marantan na bagamat ang iba sa kanila ay 18 anyos o mas matanda pa na sa ngayon, pero nadiskubreng ginawa ni Kibuloy ang kahalayan sa kanila, ang iba ay 12 anyos pa lamang. Ang tinawag ni Marantan na pedophilia. Ito pong si Pastor Kibuloy dahil isang 74 anyos na naghahangad na makatalik ang murang edad ng mga batang babae. Sinabi ni Marantan, sa kwento ng mga biktima, inampun sila sa KOJC upang pag-aralin umano nung sila ay 8 hanggang 10 taong gulang, pero kalaunan ay minulestya sila ng pastor. Sinabi po ni Colonel Marantan na pinipili ni Pastor Kibuloy ang magagandang mga bata na karamihan ay may lahi pa. Oo. Dahil ito daw po ay hindi matanggihan ng mga bata dahil ito'y bahagi daw ng pag-aalay sa sarili para sa Panginoon. He will execute na kung right na, hinug na na i-execute na ni Kibuloy yung carnal desire. They will pray first, Pastor Kibuloy will tell them, ikaw ay i-donate mo, you will offer yourself to the God. Sabi niya, you will not be virginized kasi it's not Pastor Kibuloy ang entering yon, it's the spirit na pumapasok sa iyo. Ayun. Yan po yung bahagi lang ng pagsasalaysay ni Colonel Hansel Marantan doon po sa kwento nung at least ay 5. At least ay 5. Na kanyang na-interview. Magdadasal muna bago niya gahasain yung bata. At paulit-ulit. May magiging schedule na siya. May schedule na sila. Ay, nako. Alas 7:38 ang ating oras. Handa naman si Vice President Sara Duterte na magtrabaho kahit zero budget ang Office of the Vice President sa 2025. Sa ikatlong bahagi ng kanyang recorded video interview, sinabi ni VP Sara na narinig na niya na mayroong defunding at posibleng piso lang ang ibigay sa OVP. Kinontra naman ito ng mga kongresista at tiniyak ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na hindi ito mangyayari dahil isa sa alang-alang nila ang maraming empleyado ng Office of the Vice President na dapat swelduhan. Batay sa plano ng Kamara, posibleng 1 bilyong piso ang ibawas nila sa mahigit 2 bilyong pisong proposed budget ng OVP para sa susunod na taon. Tumatawag po kami, Attorney Torion, Attorney Topacio, sa inyo para po marinig ang panig ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga pagbubunyag ni Colonel Hansel Marantan ng PNP Davao. Susunod! Dito boy! Sino itong actress politician na masagana na ang buhay? Panay ang post sa social media ng mga pinupuntahan lugar. Pero hindi pala nagbabayad ng utang. Pambihira pa this. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita 7:39.
This time check is brought to you by Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Metro Manila ngayon. Alas 7:44 na ng umaga. Pasadahan natin ang mga balita sa Metro Manila ngayon. Kumusta kaya yung bagong-bago to eh? Bagong-bagong Quezon City Jail. Oh, yung nga pala. Sa may Payatas, Quezon City. Doon na pala yun. Kung saan daw posibleng ikulong si Pastor Apollo Kibuloy. RH5 Al Gonzales. Coming Val! Walang matatanggap na VIP treatment. Sino mang PDL o persons deprived of liberty sa anumang kulungan ng Bureau of Jail Management and Technology o BJMP. Ito ang inihayag ni BJMP spokesperson Chief Inspector J. Rex Bustanera. Kasunod na posibilidad na mari pa rin madala sa bagong Quezon City Jail Facility sa Payatas Road si Pastor Apollo Kibuloy. Kahapon ay naglabas kasi ng paglilinaw si PNP spokesperson Police Colonel Gil Fajardo na halapang pinang na desisyon ng dalawang korte na naglabas ng arrest warrant laban kina Kibuloy at 4 na iba pa kung tuluyan nang babawiin sa kustodiya sa Campo Crame. And pamanayon kay Bustina, nalinis na nila ang mga selda kung sakaling matuloy ang paglilipat dito. Sa mga picture na ibinigay ni Bustinera sa DZRH News, makikita sa loob ng kulungan ng mga monoblock chairs na may mesa at mga lababo. Walang mga ibang mga PDL na nasa loob ng nabanggit na mga selda, pero kaharap nito ang iba pang mga preso. Matatandang sa nilabas na pautosan ni QCRTC Branch 106 Presiding Judge Noel Parel, si Pastor Kibuloy at Crescente Canada ay pinapatitine sa bagong Quezon City Jail, habang sa female dormitory naman sa loob ng Campo Karingan ang 3 iba pa. Parang malaki yan Val? Malaki yung ginawang Quezon City Jail na yan. Hindi katulad dun nung ito'y nasa Station 10. Sa Kamuning. Malaki yan na Jerry at Anthony. Talagang yan ay standard na sukat ng mga selda. Yung makikita dyan sa bagong Quezon City Jail na nandyan sa bahagi ng Payatas Road, dito pa rin sa Quezon City. So may mga bakante pa? May mga bakante pang selda? Meron pa. Dahil nitong nakalipas na ilang buwan pa naman Jerry, na niya simulang ilipat ng Quezon City Jail ng BJMP itong mga preso na nandito sa EDSA Kamuning Quezon City. Kaya yan talagang maluwang pa yung mga selda dyan. Kaya inihanda na ngayon na BJMP kung sakaling ito ang ipagputos ng court, dahil 2 korte yung naglabas ng arrest warrant, pero may mga kanya-kanyang decision na nilabas. Kung ang QCRTC ang sabi lipat yan sina Pastor at yung isa pa, habang sa yung 3 iba pa sa loob ng Campo Karingal, iniintay pa. Wala pang commitment order na inilalabas naman sa panig ng Pasig City Regional Trial Court, kung saan sa araw ng Biyernes, Jared Anthony ay magkakaroon na ng physical arraignment o pagbabasa ng sakdal dito kay Pastor Kibuloy sa Pasig City Court Biyernes ng umaga, habang teleconference naman ang arraignment nito sa makasong pinakarap dito sa Quezon City RTC. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Lipat tayo. Punta naman tayo sa good news. Murang imported na bigas. Mura pero imported. Mabibili daw dyan sa Agora Market sa San Juan. Gano'ng kamura? Gano'ng nga ba kamura yan? RH52, Edniel Parosa. Kami na dyan! Jerry at Anthony, mabibili na rin kahit sa pinakamaliit na syudad sa Metro Manila yung mga mas murang bigas. Wala nang 50 pesos ang bawat kilo. Sa pag-ikot ng DZRH News, napatid na puro imported rice, itong 47 hanggang 48 pesos per kilong itinitinda sa ilang pwesto sa Agora Public Market dito nga sa San Juan City. Kahit mas mahal ito ng kaunti sa 42 pesos na monitoring naman ng ilang hensya ng gobyerno sa mga malalaking palengke.
Napagalamang ramdam na nga ang mas murang bigas, epekto ng pag-aangkat ng pamahalaan. Kausap natin yung MMP's rice supply staff na ayaw nang magpa-on cam, partikular umanong galing Vietnam, ang mga pinakamura pero broken o pinong bigas na binibenta rito. Sabi naman ng isang retailer na si Mang Edgardo, kung nagmumurang imported, hindi naman tiyak ang paggalaw ng presyo ng local rice dahil sa mga bagyo. Pakinggan natin siya. Ganun talaga, hindi pa natin mas-sure yan kung tuloy-tuloy na yung pagbaba niya kasi lalo na yung panahon, hindi natin nakakatulad. Minsan may bagyo, parang bigla-biglang. Pero may mga bumababa naman siya, unti-unti. Ano yung mabababa? Local o imported? Imported. Imported. Una nang ibinida ng ilang ating opisyal ng pamahalaan na bungang murang bigas ng Executive Order No. 62 na ay pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos noong Hulyo. Nagbaba ito ng taripa sa bigas mula 35% patungong 50% sa layong pamurahin nga ang presyo sa merkado. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Puso ko. Oy, si Kuya Els Bartholomew. Kumusta na? Napakinggan mo ba? Napakinggan mo ba, Kuya Els? Ayan ha. Happy birthday. Happy birthday, Kuya Els. Kuya Els Bartholomew. Wala ba tayo dyan? At magandang umaga at happy birthday din kay Kuya Keith Otero. Kuya Keith Otero, happy birthday. Binabati ka ni Ate Milka. Nandiyan sila sa Washington, D.C. At advance happy birthday din kay ating Len Dulay. Binabati kayo ni Ditching Ruby. Ayan, si LV Velasquez dyan sa Gapan ay nagbe-birthday din. Sabi nila, binabati kayo ni Susan Pablo at tsaka ni Willie Relador. Kaselo Lagmay, magandang morning. At ganoon din kay Densyo, kay Dennis Gadil. Na sabi, sana maraming tulad pa niyang si Kernel Marantan. Ayan, tama. Maraming humanga kay Kernel Marantan. Si Kuyang Jerry Labasan lang eh. Ang tintin sabi. Naalala niya eh. Ang sabi daw, ang birada raw ay huwag mo nang basahin yan, hindi pang on air yan. Huwag kikibo. Wala namang masama doon sa sinabing huwag kikibo. Diyos ang nako, matindi ho talaga. Matindi hong naalala ko tuloy si Aguila. Nasaan na ba yun? Si Senyor Aguila. Oo, di ba may ganun din yun? Ganun din yun eh. Ganun din yun eh. Minor de edad din eh, di ba? Ano nangyayari sa ating bayan? Paano? Ganun ang brainwashing na ginagawa. Kung narinig to ng mga taga Davao, halimbawa si Senator Bato de la Rosa, si Senator Robin Padilla, si Pangulong Duterte, si Vice President na sinabing wala na doon at nasa langit na, si Pastor Kibuloy. Kung meron silang ganitong kaalaman na ginagawa ni Pastor Kibuloy, assuming na totoo yung sinasabi ng mga batang nakausap ni Kernel Marantan, ididepensa pa rin ba nila si Pastor Kibuloy? Ayun, kaya nga makikipagbabag pa ba sila tooth and nail, sabi nga ni Kernel Marantan, para kay Pastor Kibuloy? Ang isang katulad no, hindi lang isa ang nagsasabi. May mga nauna na hong mga nagsalita ng ganyan. Tapos ito, may mga bago pa. May bagong 5. At meron pang mga susunod. Pinadala nga sa akin ni Kernel Marantan yung listahan eh. Haba. Ang haba ng listahan ng Bachero. Talaga namang so mga nagigising na. Mga nagigising na ang marami doon sa matagal na panahong sila'y na-brainwash. Yung binabanggit kong Bachero na Angels of Death. Ayan, kung meron man talagang Angels of Death,
dapat bigyan kayo ng ultimatum ng pulis na isuko na ninyo yung mga baril, mga armas ninyo. High-powered firearms na mga bagong model daw, kumbachero. Mga matataas na kalibre at uri ng baril. At ang sabi ho ni Colonel Marantan, assassin. Meron diyang mga active, meron ding mga police and military. At hindi lang kaya natatakot yung mga gustong magsalita, hindi lang sila ang papatain, kundi pati ang pamilya. Matindi. Sobrang matindi po ito. Ay, nako. Anyway, andito na siya. Sino ba tong comedy actress na panay daw ang flex sa kanyang kinakainan na mga mamahaling restaurant at nag-overnight sa mga hotel? Pero yung inutang na alahas, hindi pa nababayaran. Andito na ang ating showbiz legend, Morley Alino. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Utang, bayaran! Nako, manunugod na ang actress. It's very honest. Ay may sa kanya yung mag-ina na panay ang flex ng panay ang kain sa mga hotel, mga kain talagang kinakain at kung saan sa pa napupunta, pero hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nababayaran ang pagkakautang sa kanya. Hindi na raw siya natutuwa. Isang araw daw ay susugurin na raw niya ang mga ito dahil para sa kanya pinaghihirapan daw niya yung kanyang ipinupuhunan sa pagtitinda ng mga alahas at uutangin lang din ang hindi naman nababayaran. Nako, dyan sa mga may utang, bayad naman dahil ang utang ay binabayaran. Dahil sa totoo lang, ang taong hindi marunong magbayad ng utang, manunuba. Talaga? Yan ang ating. Sino ba yan? Yung may utang. Sino? May utang. Ang kanyang apelido, surname, ay parang isang tulay. Tulay sa Maynila? Sa Maynila, yan. Saan papunta sa Santa Cruz o papuntang Binondo? Binondo. Parang Binondo yata. Quiapo Church? Quiapo Bridge? Papalayo. Teka, di ba politiko na yan? Ayan na naman kayo. Ay nako, nang ito ay marating ko. Yan natin, DZRH Showbiz Habits News. Ito po ang inyong RH47 Morley Alino. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Nako, luli na naman pala to. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Thank you. Ay, nako, ito pa pala si Ninong RD Dong Tolentino pala napanood at napakinggan din. Iba talaga, lalo na nga yung mga tatay na may mga anak na babae. At naririnig yung salaysay na ito ni Colonel Marantan. Talaga. Again, ito po yung salaysay mula doon sa mga biktima mula sa mga biktima. Happy birthday nga pala kay General Manager Mar Palisok ng PNB Guam. GM Mar Palisok. Laban tayo dyan. Happy birthday. Binabati ka ni Professor Alex Barros. At magandang umaga kay Yusek Adrian Bersamin at kay Yusek Jomar Canlas na nakatutok sa atin. Narinig nyo? Narinig nyo ba? Narinig nyo. Iba rin ang tapang nung Marantan. Oo, maraming humahanga kay Colonel Marantan ngayon. Happy birthday kay Hector Iman Nasen ng Phase 7 ACM Homes, Alapan 1, Imus, Cavite. Binabati ka ni Kuya Raymond Dadpaas. At happy birthday din kay Yusek Barreto ng DILG. Magandang morning kay bukas pala ang birthday ni Pangulong Bongbong Marcos. Talaga naman. Happy birthday, Mr. President. Mel Magno, abangan mo na dyan sa NAIA biyahing NAIA na, biyahing Manila na si Secretary Benhur Abalos, bit sa Coelho. Itong isang wanted na nahuli dyan sa Dubai. Di ba yung ang pangalan si Mejia. Si Mejia na mga bata rin ang binibiktima. Intindi.
Nako. Baka dapat na kayo magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Monster! That monster is only not yet legally proven guilty. He is definitely guilty. Malalim na kasamaan. Sabi nitong isang nakapakinig sa atin ng interview na yan, kumbatsero. Hindi talaga kumbatsero. Actually, hanggang ngayon naiisip. Sobrang grabe, sabi niya. Sobrang grabe. Yung binanggit po ni Colonel Marantan na parang kulang yung ginawa nila. Bakit ngayon lang sila nakatulong o nakakagawa ng paraan para matulungan tong mga batang ito. Sabi niya, we could have done some more. Kaya ang tanong natin, ano ba ginawa ng ibang mga pulis dati doon? Yung mga dating nandun. Kasi nga po, takot. Takot na takot yung mga biktima na magsalita doon po sa mga otoridad, sapagkat mga otoridad din ang ipinananakot sa kanila. Bukod sa merong angels of death, meron pang ang mga matataas at kinikilalang mga politiko sa Davao na kaibigan at nagbibigay proteksyon. Paano kumuha naman babanggain yun? Nako, sana kumbatsero ay hindi lang ito isang kwento. Sana makarating ito hanggang sa husgado at mapanagot ang dapat managot. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na! High above the chimney top, that's where you find